Praise be the name of the living God. Good morning, good morning, good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay po sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat po ng mga kaparehas ng oras dito sa Pilipinas. Mapagpalang umaga po ang pagbati ko sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. Purihin ang Diyos. Purihin natin, luwalhatiin natin ang Diyos. Hosanna to the highest. Hosanna to the Kings of Kings. Hosanna to the Lords of Lords. Yes. Hosanna in the highest. Tayo muna po ay mag-nilay-nilay, magpuri, sumamba sa ating Panginoon bago po tayo dumako sa ating pong pagsasayang papawid ng ating programa. Mawit muna tayo ng Hosanna to the highest. Yes. Glory to God. Yes. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Thank you, Jesus. Praise be the name of the living God. Hallelujah. Patuloy natin purihin at sambahin ng Diyos sa umaga pong ito. Bigyan natin siya ng papuri, parangal, pagdakila, pasasalamat. Thank you, Lord. Tayo po ay dumako na po sa ating panalangin sa umagang ito. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa umaga po ito, kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo. Ano man po ang aming pagkukulang, kamaliang nagawa, inisip namin na salita, paumanhin mo kami patawarin. Gawin po ninyo kaming karapat-dapat na dumulog sa iyong banal na harapan. At sa umaga po ito, minsan pa hinihingi po namin ang iyong pamamatnubay at pagsama sa amin pong programang Bread of Life. Abutin po ninyo ang lahat ng mga tagapakinig sa programang ito, ang mga makakapakinig. Lord, gawin mong pagpapala sa buhay ng bawat isa ang programang ito, na madulutan sila ng iba yung kalakasan sa kanilang spiritual na kalagayan. Madulutan sila, Panginoon, ng encouragement. Madulutan sila, Panginoon, ng init at sigla sa patuloy na paglilingkod at sa patuloy na pagsunod nila sa iyo. Sila, Panginoon, ay magkaroon lagi ng kasipagan. At sa pamagitan ng programang ito, Panginoon, ay makita namin ang kahalagahan na ang buhay namin laging nakatalaga sa iyo. Na ang buhay namin ito ay inilalagat namin sa iyo. Na siyang nais mo, Panginoon, para po kami ay patuloy na magtagumpay sa anumang bagyo ng buhay na dumarating sa amin sa mundong ito. Salamat o Diyos, sapagkat ang programang ito ay sasamahan mo at sasamahan mo ang lahat ng tagapakinig at lubos na pagpapalain. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, kadakilaan. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng ito at sa pangalan na iyong anak na si Jesus na Panginoon, tagapagligtas, kaisa ng Banal na Espiritu, naghahari noon ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin. Amen. And amen. And amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. To God be the glory po. At sa umaga pong ito, bago po tayo magpatuloy sa atin pong
pinagpalang programa na Bread of Life ay atin muna pong ipaabot ang maalab na pagbati sa lahat ng mga napakaaga na naka-online. Glory to Christ Jesus. Salamat po sa ating kaibigan si Rosalinda Anyonebo from South Korea po. Maaga po siya na naka-online at kasama po natin ngayon sa atin pong gagawing pag-aaral. At kay Sister Edita Almasol from Baguio City. Salamat po mga minamahal kong mga kapatid at sa iba pang mga naka-online dyan at mag-online. Good morning po sa inyong lahat. At sa ating mga taga-subaybay po sa Calabarzon area, maalab na pagbati sa ngalan po ng Panginoon ang pinaabot ng inyong kamanggagawa, Evangelist Rodrigo Bacos. At tayo po ay nandito sa Dait, Camarines Norte. So, salamat po sa ministry po ng Shalom Catholic Charismatic at ang ministry pong ito ay patuloy na kinakalinga ng Panginoon at sumusuporta po sa atin pong programa. Salamat Sister Lorna Simeon, Sister Belen. So, thank you po sa inyo pong patuloy na pakikiisa at pagsuporta sa programang ito. Sister Angeles Acosta, Sister Merna Tifasi. So, naka-online po sila para po samahan po ang ating programa. Pagpatuloy natin ang pagbati dyan po sa may Calabarzon area in CR. Pagpalain po tayo ng Diyos sa lahat ng mga ministry, anumang denomination, congregation, Pentecostal, Charismatic, Catholic Movement, mga Baptist, Methodist, Presbyterian, anumang mga religion, organization na inyong kinabibilangan, sa lahat ng mga gutom at uhaw sa salita ng Diyos na gusto pong makiisa at sumama sa programang ito ng Bread of Life, mangyari po na kayo po ay magkaroon ng sapat na time sapagkat ito po ay 45 to 1 hour po natin sinasagawa ang programang ito. Ay guarantee po na pagpapalain kayo ng Panginoon kung kayo po ay maglalaan ng oras. Salamat Sister Angeles Acosta, Gacosta. Salamat po sa inyo pong pag-online. Kay Sister Enes Sumenta, alam ko po ito from Baguio City. Bago lang po ito na nakakasabay po sa atin pong live streaming. Salamat din po sa mga kaibigan at kapatiran po natin diyan po sa party po ng Palawan. May mga taga-subaybay po tayo diyan. Anumang church, denomination, congregation ang inyong kinabibilangan. Good morning po sa ating mga taga-subaybay po sa party po ng North Luzon. Kasama na po ang mga taga Bulacan, Pangasinan na tayo po ngayon ay nakakaranas ng matinding pag-ulan at alam po ninyo kailangan din po yan ng ating mga magsasaka. Saan mang lugar kayo, dyan sa North area, dyan po sa may Pangasinan, Nueva Ecija, dyan po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may Cagayan Valley at sa hanggang Apari po. Maalab na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. Good morning po sa inyo at sa ating pong mga taga-subaybay dito naman po party sa South. So to God be the glory po sa lahat ating mga kababayang mga Bicolano. Maray na aga sa Indogabo sa mga tugang kong mga Bicolano. Mula po dito sa lalawigan ng Camarines Norte, ako'y bumabati sa anumang bayan lugar kayo naroon. Maalab na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon at sa ating mga taga-subaybay po dyan po sa lugar po ng sa maging diyan sa Naga, diyan sa Legazpi, Albay, Sorsogon, Catanduanes, hanggang Masbate City, saan mang lugar kayo diyan sa Masbate City. Maalab na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. Tayo po ay nakakaranas ng matinding mga pag-ulan dahil po sa alam ko po lumabas na po yung bagyo. Pero ganun pa man ay patuloy pa rin tayong mag-ingat sapagkat yung mga landslide o baha ay nandyan pa, kaya patuloy tayong humingi ng proteksyon at pag-iingat ng ating Panginoon. Paabutin natin ating pagbati sa lahat po ng mga taga Mindanao, dyan po sa Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao del Sur, at dyan po sa lugar po ng Compostela Valley, sa lugar po ng Butuan, Surigao, hanggang Dinagat Island,
Zamboanga City, Zamboanga del Sur, hanggang Hulusulo, at sa lugar po ng General Santos City, sa Sarangani Province, dyan po sa Sultan Kudarat. May mga taga-subaybay po tayo dyan. Andyan po Sister Merlita Tintino at ang church po ng Church of God. Mga kapatid ka manggagawa po natin dyan. Kasama na rin po ang mga nandyan sa Cotabato City at sa marami pang mga lugar ng Mindanao. Saan man kayong lugar ngayon at anuman ang inyong mga ginagawa at mga gagawin, unahin po natin ang pagkikinig at pagtanggap po sa salita ng Diyos, sapagkat ito po ang ating kalakasan, ang ating buhay spiritual. Paabot natin ang ating maalam na pagbati sa mga taga-Bisaya, maayong buntag sa tanan, diyan sa mga taga-Cebu, taga-Negros, taga-Bohol, taga-Leyte, taga-Tacloban, taga-Samar, sa iba-iba pang lugar diyan sa Biliran, sa iba pang lugar ng Kabisayaan. Maayong buntag sa tanan. At muli ang inyong kaibigan at kamanggagawa, si Evangelist Rodrigo Bacos, ay nag-aanyaya po sa inyong lahat na tayo po ay magsalo-salo ngayong umaga sa salita ng ating Panginoon. At siyempre po, huwag nating kalimutang batiin po ang mga nasa abroad. Diyan po sa Amerika, especially sa lahat ng iba't ibang lugar ng California, USA, sa iba't iba pang lugar ng Amerika. Mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyong lahat at sa ating mga taga-subaybay po sa lugar po ng New Zealand. Saan man kayong lugar ng New Zealand, mapagpalang araw po, mga iniibig ko mga kapatid, maging dyan sa nasa Middle East, sa lugar po ng Japan, saan man lugar kayo ng Japan at kayo nakikisa at patuloy nagbubukas sa programang ito. Salamat po sa inyo pong pagtangkilik, pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa iba pang mga kaibigan at kamanggagawa po natin na nasa abroad, dyan po sa lugar ng Singapore, Sister Julie Sapitola, dyan sa Singapore, good morning. At sa iba pang mga kapatid natin dyan sa South Korea, sa iba't ibang lugar dyan sa South Korea, mapagpalang araw po. At sa iba pang mga tagapakinig, taga-subaybay po natin, sa iba pang mga bansa, dyan sa Hong Kong, sa Macau, sa China, sa iba't ibang lugar ng China, dyan po sa Taiwan, dyan po sa Thailand, sa mga kaparehas ng oras dito sa Pilipinas, good morning po sa inyong lahat. At kung di ko man mabanggit ang mga bansa at lugar na inyong kinalalagyan, ang inyong pong lingkod ay nagpapaabot. Basta't nagpapaabot po ako ng maalab na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon at paanyaya na tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos dito po sa ating programang Bread of Life. To God be the glory. At ngayon po, tayo po ay darako na po sa salita ng Diyos na ating pagsasaluhan. At tayo po nga ay tumatalakay po sa aklat ng mga gawa. Natin pong binigyang pansin ang kahalagahan ng mga habilin ng ating Panginoon o pinaka-importanting habilin patungkol sa Espiritu Santo na sinabi ng Panginoon, hintay ninyo ang pangako na Espiritu Santo. At kahapon at nung mga nakaraang araw ay aking tinalakay po sa inyo ang kahalagahan ito, bakit ito ay inihabili ng Panginoon bago po siya umakyat sa langit. At katulad ng mga nabanggit ko po at bilang pagbabalik aral po ay bigay ko po ang summarize nito. Ang Espiritu Santo po ay ito po ang atin pong comforter, tagapag-comfort kung dumarating po tayo sa mga panahon na mayroon po tayong naranasang mga kalungkutan, mga depression, mga pagsubok, iba-ibang problema, negative circumstances. Sa pamagitan ng Banal na Espiritu, kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, maranasan po natin ang kanyang pagkukumport. Ang Banal na Espiritu po ay nagpapatnubay at gumagabay sa atin. Saan man tayo pumunta, siya po ang nag-guide sa atin. Ang Banal na Espiritu rin po ang nagtuturo, nagpapaalaala sa lahat ng mga inihabilin ng ating Panginoon. Kaya kailangan po ng tao talaga maranasan at mapuspos ng Banal na Espiritu. Ito rin po ang nagbibigay ng divine conviction. Kung tayo po ay nakakagawa ng mga pagkakamali, ang Banal na Espiritu po ay binabagabag tayo, kinukonsensya tayo para tayo po ay magpakumbabang manalangin at magsisi sa ating mga nagawang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Ang Espiritu Santo rin po ay nagbibigay ng kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit at gumawa ng iba't iba pang mga himala. Ang Espiritu Santo po ay nagbibigay ng mga kaloob, iba't ibang kaloob, kasama na po ang discernment spirit, kasama na po yung makaalam ka ng mga mangyayari sa hinaharap, at nandyan na rin po ang mga kaloob sa pagsalita ng iba't ibang wika, pagpapalayas ng demonyo,
at iba't iba pang mga sign and wonders and miracle ay kaloob po ng Espiritu Santo. At ngayon naman po ay gusto ko pong pag-usapan po natin na bigyang diin po natin ngayon ang mga talatang 9 at 10-11 ng Aklat ng Gawa chapter 1. Sabi ko nga, nasa pagtatalakay po tayo ng Aklat ng mga Gawa. Ito po ay tuloy-tuloy po nating tatalakayin sa atin pong programang Bread of Life. Kaya nga po, kung kayo po ay talagang gusto po ninyong lumago at umunlad kayo sa inyong buhay espiritual at patuloy na mapuno ng salita ng Panginoon, halina po at lagi kayong magbukas every 6 a.m. in the morning. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon sapagkat ito'y pagkain ng ating buhay espiritual. To God be the glory. At basahin na po natin Aklat ng mga Gawa 1, 9 hanggang 11. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Ito po ay sa mga alagad ng Panginoon, sa mga apostoles. Mga taga Galilea, sabi nila, bakit narito nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Pinagpala ang salita ng Diyos nating binasa. Purihin ang ating Panginoon. At ngayon tayo po ay darako po sa pagtatalakay. To God be the glory po. Salamat po sa patuloy na naka-online at sana ho makipagbukas po kayo sa bahagi ng kasulatan. At kung hindi naman, yung tainga po ninyo, buksan nyo. Yung mata nyo, kung kayo may computer, may laptop, mayroon po kayong tablet, mayroon po kayong cellphone na pwede kayong makapanood. Inyo pong buksan ang mga bahagi ito ng kasulatan at dito po tayo mag-aaral ngayon. Kahapon nga po ay tinalakay ko ang kahalagahan ng Espiritu Santo sa buhay ng tao. Nasabi ng Panginoon, kailangan matanggap ninyo yan, hintayin ninyo yan sapagkat yan ay bababa sa inyo. At ngayon naman ay ating pag-uusapan yung pagkatapos ng kanyang tagubilin tungkol sa Espiritu Santo. Ang sabi po dito ay pagkasabi ika nito, yung habilin tungkol sa Espiritu Santo, ay iniakyat siya sa langit. Ayan. Iniakyat siya sa langit. At ang mga alagad ay sumusunod sa kanya, sa kanilang tingin. Sinusundan ang kanilang paningin. Habang siya ay paangat na umaakyat po sa langit. So siguro po, bawat isa sa atin ay wala pang nakakita ng ganitong klase ng karanasan. Ba? Pero ang mga apostoles ay nakita nila ng mukhaan ang Panginoon kung paano umakyat sa langit. At habang ito'y sinusundan ng kanilang tingin, ang pag-akyat ni Jesus doon sa langit, ay mayroong anghel na nagsalita sa kanila. Sabi dito, dalawang lalaking nakaputi, ito po yung dalawang angel ng Panginoon. At ito'y nagsalita sa kanila, bakit kayo nakatingin? Dapat ika ninyong malaman na itong si Jesus na umakyat sa langit ay muling magbabalik. Ayan. So ngayong umaga, pag-usapan natin ang kahalagahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. So nabanggit ko po kasi nung nakaraang pagtuturo at pangangaral ko na kung ang Panginoon ay manatili na katulad ng gusto ng mga alagad, ang sabi ng mga alagad, Panginoon, itatatag na bang muli ang kaharian ng Israel? Sapagkat iniisip po ng mga alagad na ang Panginoon mananatili ng kasama nila pagkatapos ito'y mabuhay na magmuli. At ito ay tatayo bilang hari sa Israel. Na kung saan ay hindi naman po ito ang talagang nasa plano ng Diyos. Kung hindi, pagkatapos ng pagkabuhay na magmuli at sila'y tinipon ng 40 araw, tinuruan
pinalakas ang loob at tinagubilinan ang maghintay sa Espiritu Santo, kasunod po nito, siya po ay aakyat sa langit. Hindi po siya pupunta doon sa lugar na itatayo po ang kaharian ng Israel. Yung para bang panahon nila Haring David na mayroong palasyo at siya'y uupo doon sa trono bilang hari. Ganun yung kaisipan ng mga apostoles. Samantalang ang tunay na plano ng Diyos, pagkatapos ng kanyang misyon, yung misyon ng pagtubo sa sangkatauhan, pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na magmuli, 40 days lang siyang mananatili sa lupa, aakyat siya sa langit. So, bakit po kailangan siyang umakyat sa langit? Bakit hindi na lang siya nanatili sa mga apostoles na samahan ang mga apostoles, magmisyon at mangaral, ikutin ang buong mundo at mag-evangelize kasama ang mga disipulo at iba pang mga mananampalataya? Bakit hindi ganun ang kanyang ginawa? Sapagkat isang malaki pong problema kung ang Panginoon ay nanatili sa katawang tao, marami pong mga nangangailangan nung siya ay nasa kalagayang tao, kinakailangan mayroon silang personal appearance para po marinig nila ang mga mensahe mula sa Kanya. At hindi lang po yon, kung mayroon kang sakit, gusto mong magpagaling, ay karaniwang kinakailangan ng personal appearance, pupunta ka sa ating Panginoong Hesus. At kung ano pang iyong kailangan na himala, kung ganon ang maging sitwasyon, siyempre po, kung famous na ang ating Panginoon, ay napakarami pong tao ang dadagsa po sa Israel. At tiyak po na magkakaroon ng mga pila-pila. At hindi lang po yon ang magiging problema. Paano mangyayari yung sinabi ng Panginoon, saan man 2 o 3 na magtitipon sa aking pangalan, ako ay naroon sa kanila. Ay kung sa araw po ng linggo, 5 milyon ang sabay-sabay na nagtitipon ng mga simbahan para katagpuin ang Panginoon. Paano niya ito magagawa? Kung siya ay hindi umakyat sa langit at siya ay nanatili sa kalagayan sa katawang tao. Diba? So hindi niya magagawa na puntahan at umapir sa libo-libo o milyon-milyong mga sama-samang sumasamba pag araw ng linggo o sa mga araw na itinakda ng kanilang pagtipon o pagsamba sa napakarami pong tao sa buong mundo. So kinakailangan po bumaba ang Espiritu Santo o yung kalagayang espiritu niya ang makisalamuha. Bakit po? Yun nga po, kung siya'y nasa kalagayang espiritu, kahit sabay-sabay na magtipon ang milyon-milyong mga tao sa iba't ibang dako ng mundo, dahil siya espiritu na parang katulad ng hangin. Ang Espiritu Santo po kasi nung bumaba sa Day of Pentecost, mayroong malakas na hangin na pumuno doon sa lugar na pinagtitipunan ng mga disipulo. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. At pag sinabi pong Espiritu, wala pong laman, walang buto, walang anyo, walang kulay. Hindi mo pwedeng ilarawan kung ano ang Espiritu dahil Espiritu na walang kaanyuan. So parang hangin, hindi mo nakikita, pero maniwala kang may hangin, yan ay naramdaman mo, labas-pasok yan na lumalabas sa ilong, sa bibig mo, at kung sumisimoy ang hangin, yan ay maramdaman mo, pero hindi mo nakikita, hindi mo aram kung saan paroroon, hindi mo makita kung saan nagmumula, pero po, totoo po yung hangin. Ang Banal na Espiritu ay parang hangin, na kung paano sa buong mundo ay mayroong hangin, ay ganoon ang Espiritu Santo na kayang punuin at katagpuin ang lahat ng lugar na nais niya. Kaya sa kalagayang espiritu, makaka-fellowship ng lahat ng tao kahit sabay-sabay silang magtipon at sumamba sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa isa sa bahagi ng kasulatan sa aklat ng John 16:7, ang pag-alis ko, aklat ng Juan 16:7, ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi bababa ang Espiritu Santo kung hindi ako aalis. Kung siya'y mananatili sa kalagayang tao, hindi magmamanifest ang Holy Spirit dahil ang pag-alis ng Panginoon ang magiging daan ng kanyang pagbaba para katagpuin ang mga tao. Okay? So, yan po ang maliwanag na sinasabi sa John 16:7.
na kailangan siya ay umalis. Inihabilin niya yan. Kaya po siya ay umakyat sa langit nang siya ay mabuhay na magmuli para po bigyang daan ang manifestation ng Holy Spirit. Kasi po kung aaralin po natin ang pag-work ng kabuuan ng Diyos, sa una po ay nag-work mula sa creation. Nandun na po ang Ama, Anak at Espiritu Santo na nag-uusap, na sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Diyan po sa Genesis chapter 1, verse 26, may nag-uusap po. At kung alin po ang nag-uusap na manlalalang, makikita po ninyo yan, diyan po sa Kawikaan 8:22 at the following verse. At pagdating sa aklat ng Juan 1, ay nandoon ang salita na sa simula ng paglikha ay nandoon. At pagdating sa verse 14, nagkatawang tao ang salita. Kaya yung lumalang na nagsasalita, nandoon na po yan, si Jesus Christ, bilang ikalawang persona ng Diyos, at yung una nga ay ang persona ng Ama. Kaya the Old Testament ay umaaper ang Diyos sa pangalang si Ako Nga, o Jehovah, bilang isang Almighty God. At pagdating po ng takdang panahon ay dumating ang ikalawang persona, si Jesucristong Panginoon natin na nagkatawang tao. At pagkatapos ng kanyang misyon, after 33 years, siya po ay namatay, nabuhay na magmuli, at ito nga po, siya po ay kailangang umakyat sa langit. Ayan. At yung pag-akyat sa langit, sabi nga doon sa John 16:7, kailangang mangyari yon para po mag-operate ang ikatlong persona ng Diyos, para po bumaba ang Holy Spirit. Ayan. So, maliwanag po. Kaya sabi niya, mahalaga yung pag-akyat ko dahil hindi bababa ang Espiritu Santo kung hindi ako aakyat. At yung papel ng Espiritu Santo ay napakahalaga, at binanggit ko na po sa nakaraang pag-aaral natin at sa mga susunod na pag-aaral. Pagdating po sa Acts chapter 2 ay atin pong pag-aaralan kung ano po ang nangyari nung dumating na po ang Espiritu Santo. Pero bago po doon, ay dito muna tayo sa kahalagahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. At una nga, hindi bababa ang Espiritu Santo kung hindi siya aakyat sa langit, ayon sa John 16 verse 7. At ikalawa na napakahalagang bagay na dapat nating malaman kung bakit kailangan si Jesus ay umakyat sa langit. Ikalawa po, para maihanda niya ang ating tirahan sa langit. Ayan. Yan po ay matatagpuan naman natin sa Juan 14:1, na gusto ko pong basahin po natin ang bahaging ito ng kasulatan para po makita natin kung bakit kailangang umakyat si Jesus sa langit. Ayan. Sabi po dito, verse 1-3, huwag kayong mabalisa, manatili kayo sa Diyos, manatili din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid, kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ako kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naihanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At ayan. Okay, hanggang verse 3 lang po. 14, John chapter 14, 1-3. Pangalawang kahalagahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ang sabi diyan ay, kailangang umakyat ako sa bahay ika ng aming Ama ay maraming silid. Kaya huwag ika kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sapagkat ako ay paparoon doon sa Ama upang ihanda kayo ng dakong inyong kalalagyan. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid, at kailangan ihanda yon. Pag naihanda ko na lahat, saka ko kayo babalikan. Ay bakit kaya ganito ang tagubili ng ating Panginoon? Bakit kaya hindi na lang niya sabihin, oh mga angel ko, bahala na kayo dyan sa langit, kasi gusto ko samahan yung mga mananampalataya, yung mga tao dito sa lupa. Mag-stay na lang ako dito
sa aking kalagayan bilang tao. Babalik din naman ako dyan. Kayo na lang ang bahala dyan mag-prepare sa mga tirahan dyan ng mga mananampalataya. Bakit ganun ang pagkasabi ng Panginoon? Kailangan siya mismo. Ay iba po ang ating Panginoon. Dahil ang lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga anak niya, lahat ng kanya mga lingkod, ay special yan para sa kanya. Na gusto niya siya mismo ang magpiprepare nito. Ay para po bang sa isang nagmamahal na asawa, ba? Minsan yung nagmamahal na asawa, pwede naman niyang iutos sa mga katulong niya. Yung gamitin ko halimbawa, yung may mga katulong ba, yung mayaman, pwede naman niyang iutos, prepare niyo lahat yung mga kakailanganin ng boss niyo. Ihanda niyo lahat yan, pati pagkain, ganito, ganyan. Pero alam po ba ninyo, yung mga nagmamahal talagang misis, hindi po nila basta iniaasa doon sa kanilang mga katulong. Gusto nila mismo, kung mag-prepare man ang kanilang katulong, nandun siya at siya mismo ang kasamang nagpi-prepare. Ganyan po ang Panginoon. Napaka-special po natin. So pwede naman niyang iutos, pero kailangan siya mismo ay nandoon sa paghahanda. Kaya sabi niya, ihahanda ko yung lugar na titirahan ninyo. Napakaraming silid. Ay ilang milyon kaya po ang mga mananampalataya, ang mga alagad, ang mga anak ng Diyos na papasok sa tahanang inihanda sa langit. Ay hindi po yan 1 milyon, hindi po yan 2 milyon, hindi po yan 10 milyon. I believe na bilyong tao ang titira sa tahanang inihanda sa langit. Can you imagine? Kung bilyong tao ang titira at mismong si Jesus ang magpiprepare nito, talaga pong kailangan po ng mahaba-habang panahon ng preparasyon, paghahanda. Kaya kung bakit hindi pa po bumabalik ang Panginoon, pero ako'y naniniwala, finishing na po Maaring tapos na po lahat Yan. O patapos na po. At talaga pong siya po ay magbabalik na. Nakaprepare na po ang heaven. Yung lahat ng mga titirahan ng mga anak ng Diyos. Kaya nga po, yung lahat ng mga palatandaan nangyayari, natutupad na. Kasi po, nai-prepare na po ang heaven. Kasi nagtanong yung mga alagad kailan ba magaganap ang iyong muling pagparito? Anong mga palatandaan sa iyong muling pagbabalik? So, ibig sabihin ng mga alagad, naniwala na si Jesus talaga aalis at muling magbabalik. O di ba? Basahin ninyo ang Mateo 24, ang dami niyang mga palatandaan na sinabi. Ano yung mga palatandaan na yan? Dapat po hindi tayo ignorante dyan. At marami po yung hindi nakakaalam. Basahin niyo po ang Mateo 24, beginning verse 3 at the following verse, sunod-sunod po yan. Nandyan po, maglilindol sa iba't ibang dako, kaya tingnan po ninyo yan. Na nagkakaroon na po ng bagyo, may mga lindol pa po tayo sa iba't iba pang lugar. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa iba't iba pang bansa, iba't ibang mga kalamidad. O diba, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng mga digmaan. Nangyari na po yung digmaan, unang digmaang pandaigdig, pangalawang digmaang pandaigdig, at ang nakakakilabot po ay kaatlong digmaang pandaigdig. Yan talaga po yung mangyayari sapagkat yan ay nakapanukala at sinabi ng ating Panginoon na mga palatandaan niya ng muling pagbabalik niya. At yun din po, nandyan din po yung manlalamig ang pag-ibig ng marami. Marami ang tatalikod sa pananampalataya, mas iibigin nila ang sanlibutan kaysa mga bagay na ukol sa Diyos. Kabilang po yan sa mga palatandaan, mga panlalamig. At ang sabi po doon ay lalaganap ang mas matinding kasamaan. So nakakalungkot pong isipin. Ang kasamaan po ay talaga pong hindi ho basta-basta ngayon. Kasi noon may mga nire-rape, pero ngayon nire-rape na, kinachap-chap pa. Minsan sariling magulang, sariling anak nire-rape. So ganyan po kasama ang mundo ngayon. At marami pong tao na nabubuhay, hindi po sa makadiyos na pamumuhay. Sila po ay alipin ng espiritu ng sanlibutan ito at namumuhay sa iba't ibang uri ng kasamaan. At nandun din po ang palatandaan. Pagdating po sa Mateo 24:14,
na ang ebanghelyo ay ipapangaral sa lahat ng dako, lalaganap ang kasamaan, pero lalaganap din ang aral ng mabuting balita ng kaligtasan. Iyan po ay ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoon na siya po nating ipinangangaral. Kaya po ngayon, kahit nagkaka-lockdown, may Facebook, may YouTube, na ang tao po ay patuloy na hinahatidan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi mga sign po yan ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Na sinabi ng mga anghel na nandoon na umaper doon sa mga alagad, nang sabi, kung paano umakyat niya sa langit, si Jesus ay siya yung muling magbabalik. Yan. Pero yung pagbabalik nga niya, kailangang matapos muna yung mga inihanda doon sa langit. Dahil napakarami pong inihanda, so medyo nadidili po yung pagdating ng ating Panginoon, yung kanyang muling pagbabalik. Pero yung mga palatandaan po, ay kanya na pong inihayag na talaga pong mangyayari, at makikita din po natin yan pagdating po dito sa Lucas 21:25, na ilan pa pong mga mahalagang palatandaan na sinasabi na ang Panginoon ay muling magbabalik. At yun nga po, kailangan matapos muna yung inihahanda sa langit bago matutupad ang kanyang muling pagbabalik. At sa bahagi po ng kasulatan na gusto ko pong inyong tunghayan din at basahin sa 25, ang sabi po doon, Lucas 25, Lucas 21, talatang 25, Lucas 21:25, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin, sa lupa ang mga bansa masisindak at malilito dahil sa mga ugong at daluyong ng dagat. Ang mga tao hihimatayin sa takot dahil sa pag-isip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad dito na nasa kalawakan. Ayan po ang mga palatandaan na sinasabi po dito. Sa panahong iyon, ang anak ng tao, yan po si Jesus Christ, makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ayan. So maliwanag po ang sinasabi po sa salita ng Diyos. Yung mga palatandaan binabanggit po. Pag nakita daw natin yan, huwag tayong malungkot, huwag tayong matakot. Yung iba't ibang palatandaan na yan. Yung mga daluyong ng dagat, ibig sabihin yan po ay yung mga tsunami. Kasama na po dyan ang tsunami sa Japan, tsunami sa Phuket, Thailand, at marami pang mga tsunami na nangyayari at mangyayari pa. Yan ang sinasabi po mga daluyong ng dagat. Ang pagkawala ng mga planeta sa kanilang lugar na kinalalagyan. So, ang paglaganap ng iba't ibang mga kalamidad, ayan, kasama na ang mga bagyo nga at mga lindol, mga baha na nangyayari ngayon at marami pang kalamidad. At siyempre, kasama din po yung coronavirus, salot po yan, na bago po dumating ang muling pagbabalik ng Panginoon, yan po yung mga masasamang mangyayari. Kaya nga po, nangyayari na po ang lahat ng yan, kaya po ako'y naniniwala ang muling pagbabalik ng Panginoon ay tiyak na magaganap na, hindi na po magtatagal. Kaya nga sabi niya, babalik ako, pero kailangan maihanda muna lahat. At naniniwala po ako na i-prepare na po ang heaven at ang Panginoon ay malapit nang magbalik. Sabi nga ng mga ilang nakakita sa pangitain, nakita nila ang Panginoon ay humahakbang na pababa dito sa lupa. At alam po naman ninyo, ang Panginoon ay ang 1,000 taon sa tao ay katumbas lang ng isang araw. Kaya bawat step ni Lord ay palapit ng palapit na palapit at hindi magtatagal. Makikita na siya ng lahat ng mananampalataya na nandyan sa alapaap. At sino man ay kailangang maghanda para siya ay maging qualified. So, nandun na po tayo sa pangalawang dahilan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Una po, para po siya po ay para po bumaba ang Holy Spirit, John 16:7. Number 2, para maihanda niya ang ating tirahan doon sa langit, John 14:1-3. At pangatlo po, na dahilan kung bakit kailangang umakyat ang Panginoon sa langit, para siya'y makaluklok sa kanan ng Ama sa kanyang banal na trono. Sapagkat talagang tagaroon naman siya, nagkatawang tao nga lang siya. So bumalik siya dun sa kanyang trono sa kanan ng Ama. Kaya ang tanong ay, nasaan ba ngayon si Jesus? Ang sagot po ay sa kanyang personalidad, nakaluklok siya sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya lang ang kanyang
ang bahagi ng kanyang espiritu ay kanyang ipinadala sa sanlibutan ito. So para po maintindihan ninyo, ang Diyos po ay sa kabuuan ng kanyang pagka-Diyos, para pong nasa tatlong lalagyan. Parang tubig na nasa tatlong lalagyan yan. Yan, tatlong container. Pero pare-parehas tubig po yon. Ganon din ang kalagayan ng ating Diyos. Nasa tatlong lugar ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So yung pangatlong container kung sa tubig na ipinaiinom sa mga tao, yun po yung Holy Spirit. Yan po yung ipinadala dito. Naiintindihan po ninyo? Kasi po, siyam naman mismo nagsabi sa aklat ng Juan, diyan sa 7:37, ang sabi ng Panginoon, lahat ng nauuhaw lumapit sa akin, sapagkat mula din sa akin, o galing din sa Kanya mula sa akin ay aagos ang tubig na nagbibigay buhay sa makatuwid baga, ang banal na Espiritu na ibinibigay sa mananampalataya. Kaya po, galing mismo kay Jesus, parang yung tatlong container na tubig, pag sinama-sama mo sa isang drum, yun ang kabuuan ng isang Diyos. Ay talagang may tatlong lugar Ama, Anak at Espiritu Santo. So yung pangatlo nga, yun po yung ipinadala sa atin, ang banal na Espiritu. Ayan. So, dapat nating malaman na ang pag-akyat ni Jesus doon sa langit para makalagay siya sa kanyang talagang pwesto, kumbaga sa yun yung sisidlan niya, yun yung container niya. Ayan. At nakaluklok siya sa kanan ng Ama. Ano ang pangunahing papel ni Kristo? Bakit kailangan lumuklok siya sa trono ng Ama? Makikita po natin yan sa talata po ng unang Juan, chapter 2, verse 2, na kung saan ay ating mababasa po sa bahaging ito ng kasulatan, ang sabi po dito, nakinig po kayong mabuti. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo ang walang sala. Ayan. So, nandun siya sa trono, sa kanan ng Diyos Ama, para po mamagitan sa kasalanan at pagkukulang, kamalian ng sangkatauhan. Ayan. Ba? Kailangan siya ay umakyat sa langit para siya ay makaluklok sa kanyang trono at makapamagitan sa kasalanan ng sangkatauhan. Kaya siya nandoon, at ang sabi niya, kung ang sino man ay magkasala, mayroong tagapamagitan sa Ama, iyan si Jesucristo ang walang sala. Kaya nga nasa part ng dasal na Ama namin, yung umakyat siya sa langit, nakaluklok sa trono ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, at siya ay muling paririto at maghuhukom sa mga patay at sa mga nabubuhay. Nasa dasal na Ama namin yan. So totoo po, si Kristo nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos, at habang siya ay nandun at hindi pa nagaganap yung kanyang muling pagparito, siya po ay nananatili doon para po mamagitan sa iyo at sa akin, para tayo po ay huwag mapagtagumpayan ng kasalanan. Ayan. Kaya ang ating Panginoon, hanggat hindi pa po siya nagbabalik, katulad po siya ng isang mabuting abogado, na sa lahat ng kaso at raso ng tao sa Diyos, siya ang lumalakad para maabsuelto tayo. Kaya nga tagapamagitan Wala ho tayong mababasa sa Biblia na si Maria ay tagapamagitan, na si San Pedro ay tagapamagitan, na si San Pablo ay tagapamagitan, na sino mang mga propeta, mga santo at santa ay namamagitan sa Diyos at sa ating mga tao. Sapagkat anuman ang gawin ng tao, kahit siya ay inaring santo at tinanggap na santo, hindi siya pwedeng maging tagapamagitan. Isa lang ang tagapamagitan ayon sa talatang ito ng 1 John chapter 2. Verse 1, ang tagapamagitan ay si Jesucristo, walang sala, hindi natagpo ang nagkasala. Siya lang ang pwedeng mamagitan sa taong makasalanan at sa Diyos na banal. Ayan. Kaya yung pag-akyat sa langit, para po siya ay mamagitan, na siya po ay umaapila, na tayo'y maabsuelto, mapawalang sala sa lahat ng ating mga kasalanan. At totoo, siya yung nagbabayad o nagbayad
sa mga kasalanan natin. Kaya siya lang yung pwedeng mamagitan. Si San Pedro, si Santa Maria, si San Pablo, ang mga propeta, ang sinumang mga binanal na tao ay hindi po pwedeng magbayad, sapagkat ang pwede lang magbayad ay yung anak ng Diyos na natagpuang walang sala. Lahat tayo nagkasala, pinatawad lang tayo. Nilimot lang at binura ang ating kasalanan. Pero si Kristo hindi natagpuang nagkasala, kaya siya lang ang qualified mamagitan sa kasalanan ng sangkatauhan, sa kasalanan ko, sa kasalanan ng lahat ng mga anak niya, ng lahat ng mga mananampalataya. Ayan, ang liwanag naman po, 1 John chapter 2, verse 1. Nandun siya sa trono ng ating Ama para po mamagitan, tagapamagitan natin. Wala na pong ibang tagapamagitan. Huwag po tayong gumawa ng mga istorya, kahit pa yan ay turo ng mga pinuno ng reliyon. Hindi po sila tagapamagitan. Kahit sila ay santo at santa, kahit tinuro ng pare, tinuro ng obispo, tinuro pa yan ng Santo Papa, walang ibang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Walang iba kung hindi si Kristo, sapagkat sa Gawa 4:12, ang pangalan lamang niya ang ibinigay para po maligtas at mapawalang sala ang mga tao. Walang ibang pangalan. Jesus Christ lang po yan. The only Son of God. Ayan. So, bago po ako magtapos, magbigay muna ako ng isang kwento para po bigyang diin ang papel ng ating Panginoon. Ito po ay ang kwento ni Juan at ni Pedro. Na kung saan po, ito po ay magkamag-aral, mag-best friend po sila. Pero po, ito pong si Juan ay hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil siya po ay nalulong sa mga barkada, nalulong sa mga hindi magagandang gawain. Pero po, ang kanyang kaklasmate na best friend niya si Pedro ay nakapagtapos at naging isang magaling na abogado. At dahil nga napariwara ang buhay ng kaibigan niyang si Juan at nalulong na impluwensyahan ng masasamang barkada, ito ay nagkakaroon ng kaso at nakulong. Sabihin na natin ay kasong pagnanakaw. At nilakad ng huwag mong ipagpatuloy. Humina po yung internet. Huwag mo ipagpatuloy ang gawain niya, sapagkat hindi sa lahat ng oras ay pwede akong mamagitan at tumulong sa kaso mo para ikaw ay mapawalang sala. Pero tila bingi at naging mayabang pa itong si Juan. Ay, total, may kaibigan akong Pedro na lumalakad pag ako'y nagkakasala. Lumalakad para ako'y maabsuelto. Hanggang sa nakagawa na naman ito ng kasalanan at na-involved naman po ito sa droga. At muli, nilakad, para po siya ay maabsuelto at mapawalang sala. At muli na namang napawalang sala. At hindi nagtagal, lalo itong yumabag, sinabi, may kaibigan akong Pedro na laging handang magtanggol sa akin para ako'y mapawalang sala. Hanggang sa hindi na lang nagnanakaw, hindi lang na-involve sa drugs, na-involve na ito sa mga pagpatay, sa mga kidnapping, at dumami na ang kaso. At isang araw ay nahuli ito. At muling nakulong. Sabi niya, nandyan ang kaibigan ko, tutulungan ako nun. Ipinahanap niya, pero hindi na dumating ang kanyang kaibigan. At dahil nagkakapatong-patong na ang kanyang kaso, bumigat ng bumigat hanggang sa kailangan na siyang hatulan ng kamatayan dahil involved na siya hanggang sa mga pagpatay at marami pang krimen. At inahanap niya ang kanyang kaibigan, di na niya matagpuan. Wala nang magtanggol sa kanya. Hanggang sa isang araw, nagulat siya pagharap niya sa korte. Nakita niya yung kaibigan niyang si Pedro. Iyon na pala ang hukom na may hawak ng kanyang kaso. At lumakas ang loob niya, sabi, ay salamat, nandito ka pala kaibigan ko. Sabi niya, ako ay hukom na ngayon, hindi na ako isang abogado na tagapamagitan sa mga nagkakasala. At ikaw ay nagkasala, lilitisin ka sa korteng ito at pag napatunayan kang nagkasala, kahit kaibigan kita, masakit man sa loob ko, ihahatol ko ang hatol na nararapat sa iyo. At nagkaroon ng mga pagsusuri, nagkaroon ng paglilitis, at napatunayan nga ang kanyang kaibigan na si Juan ay nagkasala. At kailangan siya hatulan ng kamatayan. At pagkatapos ng naturang paglilitis, pinukpok ang maso na tanda na ibinaba na ang hatol na kamatayan. Umaapila ito at umiiyak sa kanyang kaibigan, Kaibigan Pedro, tulungan mo ako na ako'y mapawalang
sala dito. Sabi niya, hindi. Noon, tinulungan kita dahil ako'y tagapamagitan at isa pang abogado. Pero ngayon, isa na akong hukom. Kung ano ang nararapat na hatol, yun ay dapat kong igawad. Kaya, yun ang iginawad ko sa iyo. Ikinalulungkot ko. Huli na ang lahat. Sinabi ko sa iyo, ayusin mo yung sarili mo, pero hindi ka nakinig. Kaya, yan ay bunga ng katigasan ng ulo mo, hindi ka nakinig sa akin, at ako bilang hukom, masakit man sa loob ko, igagawad ko ang kung ano ang nararapat. Kaya po, ibinaba ang hatol na kamatayan sa kanya. May gusto po akong tukuyin sa kwentong ito. Ngayon po, ang ating Panginoon ay katulad ng isang abogado, hanggat di pa po siya nagbabalik. Sa sala mo, sa sala ko, namamagitan siya para tayo mapawalang sala. Ang sinasabi lang ng Panginoon, ipahayag nyo, aminin nyo ang inyong mga kasalanan. Isuko nyo sa Diyos, manumbalik kayo. At lahat ng ayaw ko ay ayawan nyo at yung gusto ko gawin nyo. Gawin natin ang kanyang mga alituntunin, ang mga payo niya. Tunay tayong sumunod at maglingkod sa Kanya. Gawin natin ang matuwid sa Kanyang paningin. May panahon pa po tayo para iayos ang lahat ng mga baluktot sa ating buhay. May panahon pa po tayo para po hanapin ang tama at nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Habang tayo buhay pa at hindi pa bumabalik ang Panginoon. Pero pag tayo ay namatay na, dahil pagkatapos ng pagkamatay, judgment na po yan, pagharap na sa hukuman. Nasa Hebreo 9:27, ang tao ay mamamatay at pagkatapos po niyan ay paghuhukom na sa buhay niya. Ayan. So, habang buhay ka pa, may pag-asa ka pang iayos ang dapat iayos sa iyong buhay. Pag namatay ka na, kasunod po niyan ay pagharap na sa hukuman ng Diyos. At pag napatunayan na hindi ka namuhay alinsunod sa kanyang kalooban, hindi mo sinunod ang mga aral at tuntunin niya, kahit si Kristo ay tagapamagitan natin ngayon, pagharap mo sa kanya, hindi na siya abogado. Hukom na si Kristo. At sa kanyang muling pagbabalik, darating siya bilang hukom upang hatulan ang sanlibutan, datapwat ang lahat ng mga naging tapat at totoong nanampalataya, sumunod at naglingkod. Hindi sila hahatulang maparusahan, kundi sila ay isasama na pumasok sa tahanang inihanda sa kalangitan. At sasabihin, matapat kong alipin at lingkod. Glory to Christ Jesus. Sasabihin niya, pag nandun na tayo, pumasok na kayo sa tahanang inihanda mula nang likain ang sanlibutan. Yan po ay nasa Mateo 25, talatang 31, the following verse. Kaya po mga kapatid, habang may time pa, ayusin na natin ang ating sarili. Magpakumbaba tayo lumapit sa Panginoon. Huwag nating hintayin yung kanyang muling pagbabalik na saka tayo mag-aayos ng sarili natin. Huli na ang lahat. Alam naman natin ang kwento nung 5 matatalino at 5 mangmang na naghihintay sa nobyo. Yung 5 po, nagpabaya ng sarili, hindi kinik ang kanilang lalagyan, aandap-andap na ang ilawan nila, wala na palang oil. Kaya wala na silang liwanag pagdating ni Kristo. Pero yung matatalino, dumating si Kristo, preferred ang kanilang mga ilawan, nagliliwanag. Iyan po ay tumutukoy sa mga mananampalataya. Tayo po yung ilaw ng sanlibutan na dapat manatili ang ating liwanag. Kaya po, habang hindi pa siya dumarating bilang hukom, para hatulan ang sanlibutan, ang lahat ng ayaw sa Diyos ay kanyang hatulan, datapwat ang lahat ng mga naging tapat sa Diyos, totoong nanalig sa Diyos, pagharap sa Panginoon, ay walang anumang hatol pa. Roma 8:1, sa mga nakay Kristo Jesus, wala nang anumang hatol pa. Kundi bagkos, tayo po ay sasalubong sa Kanya, para po i-welcome na pumasok sa tahanang inihanda sa kalangitan. Kaya si Jesus, tagapamagitan pa ngayon, magaling na abogado. Handa kang patawarin anuman ang iyong kasalanan. Gaano man kalaki, kaya kanyang iabsuelto sa harap ng ating Amang nasa langit. Amen? Amen. Iyan ang 3 dahilan kung bakit siya nando sa kanyang trono. Una, para hindi po kayo malito, upang bumaba ang ika-3 persona, ang banal na Espiritu. Pangalawa, para maihanda ang ating tirahan sa langit. Pangatlo, para siya ay makaluklok sa kanyang trono at makapamagitan sa kasalanan ng sangkatauhan. Sa kasalanan mo, kasalanan ko. Iyan ang dahilan kung ba't siya umakyat sa langit. At siya ay babalik, hindi na bilang tagapamagitan, babalik na siya bilang hukom. At kung hindi mo inayos ang iyong sarili, ikaw ay hahatulan. Pero mapalad ang lahat na nakipag-isa kay Kristo dahil wala nang hatol pa.
Lahat ng mga naging anak ng Diyos, totoong mananampalataya, wala nang hatol pa. Babalikan ka niya para isama sa tahanang inihanda niya sa kalangitan. Ngayon, kung may mga bagay kang dapat na isuko, ilapit natin sa Panginoon, magpakumbaba tayo, surrender natin, at ipaayos natin ang sarili natin sa Diyos. Sige po, sige po. Nais mo bang madatngan ka ni Kristo na wala na sa hatol? Kailangan mo siya sa iyong buhay. Panaligan mo siya sa iyong buhay. Isuko mo ang iyong sarili sa Kanya. Aminin mo ang lahat ng iyong pagkukulang. At hingin mo ang kahabagan niya na siya ay patuloy na mamagitan sa iyo at sa akin sa lahat ng kasalanan natin para tayo po ay mapawalang sala. Ngayon bukas ang trono ng Diyos. Lumapit po tayo. Magpakumbaba po tayo. Tayo po'y manalangin. Makiisa po kayo. Mahal na Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, inaamin ko po na ako po isang makasalanan. Sa bawat pagkukulang, pagkakamali ko, inisip ko, sinalita ko, nagawa ko sa lihim at hayag. Mula sa pagkabata hanggang sa edad ko ngayon, isinusuko ko po ito sa iyo. Panginoong Jesus, patuloy ka pong mamagitan sa akin upang ako'y mapawalang sala sa lahat ng kasalanan ko. Inaamin ko ang lahat ng aking kahinaan, mga kamalian. Sorry Lord, patawarin mo po ako. At sa oras na ito, ako'y nanumbalik sa iyo. Kupkupin mo ako ng iyong mapagpalang kamay. At tanggapin mo ako bilang anak mo. At umaasa ako na sa iyong muling pagbabalik, ako'y sasalubong sa iyo. Hindi para humarap sa hukuman para hatulan, kundi sasalubong sa iyo para kasamang pumasok na lahat ng iyong mga hinirang at binanal sa tahanang inihanda mo sa kalangitan. Salamat po sa masaganang biyaya mo. Salamat na ikaw ay namamagitan ngayon sa amin sa lahat ng pagkukulang namin. Salamat na hindi man kami banal, inari mo kaming banal. Salamat na handa mong burahin at kalimutan ang lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang kung kami ay nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo. Salamat sa iyong kabutihan at kagandahan loob. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. So, sa mga may mga prayer request at pangangailangan sa Diyos, magkaisa po tayo na lumapit. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, anumang himala ang nais maranasan ng aking mga kapatid, lalo na po ang mga may sakit, iunat po ninyo ang inyong mapagpalang kamay, hipuin po ninyo. Receive your healing in Jesus' name. In Jesus' name. At tunay nga, Panginoon, walang imposible sa iyo, sa lahat ng lampalataya sa iyo. Iniunat ko ang aking mga kamay sa sino mang tagapakinig ko na mayroong sakit at karamdaman, dumaloy ang himala ng kagalingan, sakit man sa ulo, sa puso, sa baga, sa bituka, sa balat, sa buto, lahat ng uri ng sakit at karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Dumaloy sa iyo ang himala ng kagalingan. Receive your healing in Jesus' name. At bumalik ang normal at magandang kondisyon ng iyong katawan sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na bugtong na anak ng Diyos. Receive your healing. At sa iba pang mga pangailangan na nais ng aking mga tagapakinig, buksan mo ang durungawan ng iyong langit at padaluyin po ninyo ang himala upang lahat ng pangailangan ay matugunan, pangailangan pinansyal, pangailangan sa pang-araw-araw na buhay, anuman yan, ikaw ang nakakaalam. Katagpuin po ninyo ang bawat isa, punan ang bawat pangailangan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At nanampalataya kami na lahat ng aming pangailangan ay iyon ang tinugon at lahat kami ay iyon ang pinagpala. Salamat po sa banal na mensahe at aral namin narinig ngayong umaga. Ikaw lang po ang maitaas, ikaw lang po ang maparangalan at maluwalhati. Sa pangalan na iyong anak na si Jesus na Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming pagsama at dalangin. Amen and amen and amen. Glory to Christ Jesus. Salamat po, mahal na tagapakinig at taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. At muli, sa ating pansamantalang pagtatapos, ako po ay bumabati ng isang mapagpalang araw sa lahat ng ating tagapakinig sa iba't ibang panig ng ating mundo at sa Luzon, Visayas, Mindanao. To God be the glory po. Ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, pansamantalang namamaalam, bukas pong muli sa ganito ding oras.